Hindi bababa sa 2 ang patay at mahigit 20 ang sugatan sa pagsabog sa isang kainan sa China. Nakunan sa dashcam ng isang sasakyan ang aktwal na pagsabog. Sa lakas, nabalot ng makapal na usok ang lugar, may kalat-kalat pang apoy at may debris sa kalsada. Sa iwalay nakuha ng isa pang dashcam. Kita ang pagtakbo ng ilang tao matapos mangyari ang pagsabog. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima ng pagsabog na ayon sa mga otoridad ay hinihinalang nag-ugat sa gas leak. Patuloy ang investigasyon doon. Sa karton o di kaya sa sahig na natutulog ang ilang dayuhan sa NAIA matapos silang hindi payagang makapasok sa bansa sa iba't ibang dahilan. Ang hakbang ng mga otoridad sa paliparan sa pagtutok ni Mariz Umali. Hindi sila mga homeless na sumalampak na lang sa kung saang sulok para lang may matuluyan at matulugan. Sila yung mga tinatawag na excluded passenger na nananatili ngayon sa transit lounge area ng NAIA Terminal 1 matapos hindi pa hintulutan ng Bureau of Immigration na makapasok sa ating bansa dahil sa iba't ibang kadahilanan. It could either be likely to become public charge o Section 29A3 sila ay may conviction involving moral turpitude katulad yung mga registered sex offenders. Mayroon din blacklisted sila, mayroon din nasa Interpol sila. Para mabigyan ng kaunting privacy, merong mga kahoy na ginamit na pantabing sa kanila na may karatulang Inadmissible Passenger Holding Area. Pinag-iisipan na raw ng Manila International Airport Authority kung ano ang gagawin para mas mabigyan ng disenteng matutuluyan ang mga excluded passenger. We will continue to look for a more suitable location, more humanitarian. It's not acceptable that even if they are excluded passengers that they will be sleeping on cartons and sa mga sahig. Our airline should be more responsive to these matters because it is their obligation for these excluded passengers to be flown out immediately. Tungkulin daw ng Bureau of Immigration na mahigpit na ipatupad ang exclusion policy alinsunod sa Philippine Immigration Act para na rin sa seguridad ng ating bansa. Katunayan, as of last year, aabot daw sa higit sa 3,300 na pasahero ang hindi pinapasok sa bansa ng BI. We have to understand there are security concerns. Once yan ay ma-exclude, itinuturn over po yan natin sa airline operator and it should be boarded. The first available flight, there should not be waiting time. Yan po ang konsepto kasi they are threat to our national security. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagpasaklolo sa mga otoridad ang isang guro sa Calbiga, Samar. Matapos umanong matangay ng mga scammer ang donasyong pera sa kanyang e-wallet. Halos 60,000 pesos na donasyon umano ang nalikom ng guro para sa 2 taong gulang na batang kritikal ang kondisyon matapos lapain ng 4 na aso. Ayon sa guro, may tumawag na nagpakilalang konektado sa isang ahensya ng pamahalaan nitong Lunes at nagsabing magpapadala ng tulong. Dahil sa inakalang lehitimo ang tawag, hindi raw nagdalawang isip ang guro na ibigay ang code na kanyang natanggap para makumpleto ang fund transfer. Kasunod dito, nadiskubre na lamang ng guro na 300 piso na lamang ang natira sa kanyang e-wallet. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Paalala ng mga otoridad, magdoble ingat kung makikipagtransaksyon online. Huwag basta-bastang ibibigay ang OTP o one-time password. Pinuna ng netizens ang pagtayo ng isang resort sa sikat na Chocolate Hills sa Bohol na idineklarang protected area. Pinaimbestigahan na ito ng sangguniang panlalawigan ng Bohol pati ng Senate Tourism Committee. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng nakakamanghang Chocolate Hills ng Bohol, panira sa paningin ng ilan ang resort na ito na itinayo sa paanan ng isa sa mga burol at kumpleto sa pool, mga kubol at slide. Kabilang sa naungkat ay kung paano ito na ipatayo sa Chocolate Hills na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Nooy Pangulong Fidel V. Ramos. Sikat kahit sa mga dayuhan lalo't ang Chocolate Hills ay nasa Bohol na isa sa 18 idinagdag ng UNESCO sa mga itinuturing nitong Global Geoparks. Inabot lang naman ng 150 milyong taon para mabuo ang natatanging geological identity ng isla, kasama ang tanyag na Chocolate Hills.
Pero sa loob lang ng ilang buwan, ang tahimik na tanawin noon ginimbal ng bagong resort na nag-host pa ng swimming competition ngayong taon. Kaya sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DENR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon naman sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, pinaiimbestigahan nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bukod sa resort, iimbestigahan din ang isa pang bagong atraksyon sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop naman ng bayan ng Carmen. Meron naman itong estruktura at hagdan sa mismong burol. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga estruktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo dito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DENR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DENR, kung natituluhan ng bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Gayunman, pwede raw patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na idedetalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na raw ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. Nakaamba na rin ang inspeksyon sa lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ang resort sa Cagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Nagbabala ang pulisya laban sa hijack profile scam kung saan ginagamit daw ng mga kawatan ang nahack nilang social media account para makatangay ng pera. Tinutukan yan ni Salima Refran. Nakatatanggap ka rin ba ng mga text o messages sa mga di kakilala, nag-aalok ng trabaho o kaya na may promo, pati nga premyo at iba pa? Pero kailangan mo munang i-click o itap ang nakadakip na link. Nakukuha naman ng mga personal mong impormasyon. Ingat dahil baka mauwi yan sa hijack profile scam. Yan ang nangyari kay Morita Valdez ng Karamuan, Camarines Sur. Na-hack ang kanyang social media messenger at may nangutang gamit ang kanyang pangalan. May nagme-message na sa akin na nakapagpadala sila ng pera sa akin. Ginagamit nilang account, yung messenger account ko po na na-hack. Nag-report na si Morita sa PNP, NBI at maging sa Facebook. Merong papadala sa yung link. Suddenly, somebody will be acquiring your social media account. So, or controlling your social media account kaya siya tinatawag na hijack. Gamit ang iyong profile na hindi mo na magalaw, kukontakin ng mga manggogoyo ang iyong mga kakilala. Bigla na lang nangihingi ng pera doon sa mga kakilala nila. Ang iba, hindi hingi kundi utang daw na syempre aakalain ng iyong kakilala na ikaw ang nangangakong magbabayad. Umabot na sa halos 9 na po ang nagrereklamong na biktima niya nitong Pebrero. Mahigit triple ng reklamo nitong Enero. Wala rin pinipiling biktima ang mga scammer. Kung ang na-hijack niya ay yung tipong may kaya, ay talagang manghihingi yan hanggang 50,000, 60,000, hanggang 100,000. Kaya mainam raw na palakasin ang security at privacy settings ng inyong mga account. In any account, social media account man yan, or any online accounts,
ay laging gagamitan natin siya ng multi-factor authentication. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kung po pwede, 3 o 4. Para sa GMA Integrated News, Sanima Afra, nakatutok 24 oras. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Resolution of Both Houses 7 o yung panukalang pag-amyenda sa economic provisions at ang pagbawi sa prangkisa para sa pag-operate ng SMNI. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, aprobado na nga sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 para sa Economic Charter Change. Walang binago ang plenaryo sa inaprubahan ng Committee of the Whole. All those in favor, please say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Resolution of both houses number 7 is hereby approved on second reading. Congratulations. Pinapayagan nito ang mas malaking partisipasyon ng mga dayuhan sa pagnenegosyo sa public utilities, edukasyon at advertising na magpapalago raw sa ating ekonomiya at magdidika ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero pangamba ng ilang kongresista gaya ng mga kinatawan ng Kabataan at Gabriela party lists, baka makwestiyon sa Korte Suprema ang proseso ng pag-aaproba ng Kamara dahil hindi umano ito pasok sa 3 modes na nakasaad sa konstitusyon. Pero tiwala ang liderato ng Kamara na naaayon sa konstitusyon ang ginawa nila. Tiniyak din ng liderato ng Kamara na hindi mababaliwala ang Senado dahil hiwalay na boboto ang Senado at Kamara sa Tsa-Tsa. Sa susunod na linggo, target ng Kamara na aprobahan ang RBH 7 sa ikatlo tuling pagbasa bago sila mag-Holy Week break sa March 23. Kung aaprobahan ng Senado ang RBH 6 nila, hindi pa rin maipatutupad ang economic Tsa-Tsa dahil kailangang aprobahan ito ng mga botante sa isang plebisito. Samantala, inaprobahan din ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang bumabawi sa prangkisa ng Suarasug Media Corporation para sa pag-operate ng SMNI. Sunod naman tinalakay sa plenaryo ang panukala para sa diborsyo. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Kumpirmado na ang muling paghaharap sa 2024 U.S. presidential elections nina U.S. President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump. Yan ay matapos makuha ni Biden ang Democratic Party nomination at ni Trump ang nominasyon ng Republican Party. Huling nagharap ang dalawa noong 2020 elections kung saan natalo ni Biden si Trump. Sa gitna ito ng mga kasong kinakaharap ni Trump, kaugnay sa kanya umanong mga tangkang baligtarin ang resulta ng eleksyon noon. Ayon sa Associated Press, ngayon lang muling makakasaksi ng isang presidential rematch ang Amerika mula noong 1956 nang talunin ni US President Dwight Eisenhower si Adlai Stevenson. Gaganapin ang 2024 US presidential elections sa November 5. Magkakaroon ng trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Kinumpirma po yan ng ilang source mula sa gobyerno sa GMA Integrated News ngayong araw. Unang darating sa bansa si US Secretary of State Antony Blinken sa March 18, habang sa March 20 naman darating si Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa. Makikipagpulong sila kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at sa iba pang opisyal ng bansa. Pagpupulungan nila ang gaganapin namang trilateral summit ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House ng Amerika sa April 11. Inaasahang magtatalakay rin ng 3 bansa ang mga insidente ng panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at pagpapalakas ng depensa, ekonomiya at kalakaran. Sinampahan ng kasong administratibo ang mga pulis na umaresto sa direktor na si Jade Castro at iba pa niyang kasama. Mismong PNP Regional Internal Affairs Service ang naghain ng motu proprio admin cases laban sa kanila. Gayun din sa kanilang Chief of Police at investigador ng kaso. Ayon yan sa Calabarzon Police. Bago nito'y pinalaya sina Castro at mga kasama ng korte dahil sa mga question sa paraan ng pag-aresto at jurisdiksyon. Pebrero nang arestuhin sina Castro ng walang warrant of arrest ng Katanawan Municipal Police para sa kasong destructive arson matapos akusang nanunog ng minibus sa Katanawan, Quezon. Walang taka sa magkaiwalay na operasyon sa Rizal at Cavite ang 2 suspect sa panggagahasa sa mga biktima nilang menor de edad. Ang isang suspect, menor de edad din ang gawin ng krimen.
Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Kasama ang kinatawan ng DSWD ng Cainta, hinuli sa loob mismo ng kanyang paaralan ang isang 16 anyos dahil sa reklamong statutory rape. Ayon sa Calabarzon Police, pinagsamantalahan niya ang isang 13 anyos na babae sa Angono Rizal, 2 taon na ang nakakaraan. May dumulog kasi sa atin na magulang at ang pagkasabi nga is meron silang nirereklamo na kung saan alam nilang may warrant na. Ito pala isang estudyante which sa isang malaking university dyan. Ang biktima din ay isang minor din. Nakakadelikado kasi ito kapag hindi natin makuha ito considering na marami din siyang mga kaklase pa. Sa compound na ito naman sa Cavite, nahuli ng Calabarzon Police Regional Special Operations Unit ang 26 anyos na wanted dahil sa rape at pangmomolestya ng menor de edad sa Cavite. Ang mangyayari dito is ibabalik kung saan nangyari yung krimen at ihihiring na po sila, no? At sila po ay mabubulok na sa bilangguan dahil itong kasong ito is no bail. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong ngayon sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. All-out performance at all-out ang aasahang pasabog sa upcoming summerversary ng All-Out Sundays this weekend. Bukod sa special guests, dapat abangan ang pasiklaban ng 4 na teams na binubuo ng hinahangaan nating Sparkle Stars. Makichika kay Lars Santiago. Sing-init ng tag-init ang pasabog performances na matutunghayan ng mga kapuso sa summerversary ng All Out Sundays simula sa darating na linggo. 4 na team ang maglalaban-laban. Team San Julian San Jose at Raver Cruz. Team Sand, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Team Wind, Ken Chan at Rita Daniela. At Team C, Sanya Lopez at Derek Monasterio. Kanya-kanyang taguan ng araw sila ng concept. Ang Team C ni Sanya at Derek, wala raw hindi gagawin para manalo. Alam mo kung bakit nakaka-proud si Derek na maging leader? Doon ko siya nakitaan, may pakialam ko pala sa amin, ano? Hindi kasi may moment na during their meeting na lang, may taping po kasi ako. Kaya siya ang nandun representative. Tapos sabi niya sa akin agad, Sanya, ang ganda nung team natin. Tapos excited siya agad. Basta ang hinighlight lang namin ng team is yung mga strengths ng isa't isa dito. Like si Sanya, sinabi ko, nako bagay kay Sanya tong ganitong role. Tapos para naman sa mga teens, kila Marco, kila Ashley, ay parang cute sila dito. Yes. Sila Sophia Allen, parang cute neto. Pero hindi lang showdown ng bawat grupo ang mapapanood ng mga kaayos sa 4 na linggong summerversary. Meron tayong P-pop. P-pop. Nako, ang SB19. Yes, oo. Ito, ang dami natin guests. Nandyan din yung larong kalye. Kasabay ng paghahanda ni Sanya at Derek para sa AOS Summerversary ay ang kaabalahan sa taping ng kanya-kanyang project. Si Sanya sa Pulang Araw. Nandun si Alden, si Barbie, tsaka si David at ako. So magkakasama na kaming 4 and feeling ko yung connection namin, nagja-jive rin talaga. So okay kami. Si Derek naman sa tumitinding kwento ng makiling. Grabe, may mga palambitin eh. Nasa crane siya, tapos nilambitin si Myrtle. So talagang yung mga ganong eksena na, at may ano pa siya no, may fear of heights pa siya. So yung mga ganong eksena na talagang binibigay namin lahat. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Non-stop na saya mula Luzon hanggang Mindanao ang hatid ng ilang kapuso at Sparkle Stars. Bukod sa pakikisaya sa iba't ibang fiesta, game na game rin nilang tinikman ang local delicacies gaya ng bulad at kuratsa. Yan ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. All-out performance na nagdala ng kilig sa mga taga-General Santos City ang hatid ng kapuso heartthrobs ng GMA Afternoon Prime. Si Christopher Martin ang makiling ng Harana. Hot na dance moves naman ang i-flex ni E.A. Guzman ng Lilet na Chess Attorney at Law.
Nakakahawa yung energy nila. Iba yung yung adrenaline. Bago yan, nakisaya rin sila sa bulad making contest at hindi pinalampas ang pagkakataong matikman ang masasarap na bulad dishes o dried fish. From Jensan, tumawid pa Zamboanga City si Christopher Martin kasama ang makiling co-star na si Thea Tolentino. Ang sayang hatid nila sa Kapuso Mall Show, dinagdagan pa ng angas at astig nang walang matigas ng pulis sa matinik na Mrs. Season 2 cast. Sa pangunguna ni Senator Bong Revilla, Lian Valentin, Nino Mulak at May Bautista. Bukod sa performances, nagpalaro rin ang Kapuso Stars. Tinikman din nila ang famous kuratsa ng Zamboanga City. Yung reaction ng mga Zamboangueño, tama po yung tao na napakaganda at napakasarap palagi. Nagulat ako kung paano sila mag-welcome. Yung faces nila full of smile, full of positivity. Tutukan niyo po ang lahat ng programa ng GMA dito sa Zamboanga. Luzon bound naman ang ilang Kapuso Stars na nakisaya sa Breñan Kawayan Festival 2024. Unang lumabas ng entablado upang haranahin ng mga Breñan ang Queendom singer na si Marian Osabel. Swak naman sa malamig na gabi ang malamig na boses ng The Clash Season 2 winner na si Jeremiah Tiangco. All out sa energy at hataw naman ang Kapuso OST princess na si Hannah Persillas. Hindi rin nagpahuli ang sparkle artist na si Shuvi Atrata at Kapuso actor Radson Flores. Pinakilig naman ang Kapuso actor na si Juancho Trevino ang fans. Hosted ang event ni Kapuso actress Vanessa Del Moral. Si Herlene Budol naman nagsilbing hurado sa Miss Abra 2024. Ang gaganda pala ng mga taga-Abra kaya nakakagulat din na sa probinsya talagang daming tinatago. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Gab de Luna nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.